mga kachamberling, may bago naman tayo ngayon gagawin. 200R. Yan, on natin yung ignition switch. Neutral. Then, try natin push start. Try natin kung aandar yung XR natin. So, mahina yung ating battery. So, try natin charge muna yung battery. Pull out natin. So, dito po sa bandang kaliwa yung battery natin mga kachamberling. Pull out lang natin yan. So, alamin natin bakit na hindi kumakarga yung battery natin. So, mas maganda i-charge mo muna natin yung battery. Kasi bago to eh. So, una natin tatanggalin yung negative. Kasi kahit dumikit yung screw natin dito sa chassis, hindi mag-spark. Hindi puputok yung ating fuse. Pag nagkabit naman kayo, unahin nyo yung positive. So, yun ang tamang pagtanggal at pagkabit sa battery. So, yung nagre-request sa akin ng diaphragm sa AC/DC, wala pa po akong time. Kasi marami akong ginagawa ng mga sasakyan. Charge na natin. So, andito na mga kachamberling. Na-charge ko na. May mainit-init pa. So, multi-tester natin. Nalagay natin sa 20 volts. Kasi 12 volts to. Lagay natin yung negative. And then, positive. Titingnan natin kung ilang. Yung kanina, 11. Di ko napakita kanina. 11 point something. Ito, 12.88. Oh, so, goods na po yan. Kapag start na yan. Ito. Unahin natin yung positive. Pang kakabit kayo ng terminal, ano? Positive muna before yung negative. Kasi kahit dumikit yung ating screw bolt dyan sa mga chassis, hindi siya magkokos ng spark. Pero pag inunan nyo po yung negative, paglagay nyo ng positive, pwede po mag-spark, ano? Pwede masira yung fuse. Sorry. Yan. Okay, goods na. So, sunod natin, negative. Mga kachamberling. So, para malaman natin kung anong pinaka-problema nito, ba't ayaw mag-start. Ayun. So, goods na. And try na natin i-start. On. Then, start natin. Okay. I-on natin yung fuel cock. Start. So, walang reaction. Tingnan natin kung may kuryente. Basihan natin. Tanggalin natin yung spark plug cap. So, yung gagawin natin, una, tingnan natin kung may kuryente yung ating ignition coil. So, meron. Try natin i-choke, ano? Nakita nyo naman, may spark yung ating ignition coil. Try natin ulit. So, baka na-stuck lang to guys. Or mga kachamberling. Okay. Napakahirap naman itong ginagawa natin. So, mga kachamberling, pasensya na. Kaya wala linalabas na kuryente kanina. So, naka-off yung natin, engine stop. Try natin, on. Then, on natin ang ignition switch. Then, pa-spark natin. Yun. Yan, magkakaroon ng po ng spark yan. Yun. So, may spark na po siya. Then, start natin.
mga ka-chamberlain, sunod natin na gagawin, tanggalin natin yung negative sa battery. So, aalamin natin kung kumakarga yung regulator natin. Kasi, ang nangyari nitong motor, dinala sa akin ito, hindi po umaandar. So, check natin, baka kanina, kasi kanina, walang karga ang battery, ano, nasa 11 point something lang siya. So, pag hindi po mamatay ito, sugod sa natin regulator. So, patay siya. So, findings natin, yun, regulator. Ito po ang pinakasira natin. So, try natin uli. Yan. Diin lang natin. Yan. Try natin start uli. Ayun. Naglalos. Naglalos yung terminal. Ayan, umandar. So, pag ganito guys, ano, mga ka-chamberlain, pag once tinanggal natin kahit anong terminal yan, positive or negative, pag namatay to, so findings natin is regulator, ano. Ayan. Matik. Sira yung regulator natin. So, kasi itong regulator na to, local lang po to. Replacement. So, umiinit naman siya. Kaso, walang ina-out siya na kuryente. Papuntang battery. So, yun lang guys. Mga ka-chamberlain. Ang problema ng ginawa natin motor is regulator. Hindi nakakapagkarga siya sa battery. Kaya, nag-11 point something lang siya. Yung chinarge ko, nag-start siya. Yung hindi nakapag-start kanina, dahil lang sa carburetor na stuck yung ating motor. O, yun, yung motor natin, pag na-stuck mga ilang araw, and then wake, kailangan natin i-start na naka-choke. So, yun lang. So, ka-chamberlain, dito na po ang ating regulator. Natanggal na natin dito sa XR, ano? So, hindi ko na po pinakita kung paano mag-pull out. Madali man lang, ano? Dalawang nuts, tapos yung ano natin, dalawang socket. Ka-chamberlain, meron po tayong regulator ngayon na bago. So, papalitan na natin to, ano? Para matry natin ang function niya, kung goods. Lagay lang natin. So, socket by socket lang yan. Hindi naman kayo mawawala. So, lagay na natin. Isang tornilyo. Lagay natin yung, sabay natin yung ground. Ayan. Then, higpitan na natin. Ayun. So, saksak na natin mga connection. So, guys, mga ka-chamberlain, ayan na, nakabit na natin sa socket natin. So, lagay na natin. So, nalagay na natin yung terminal. Tinanggal natin yung negative. Tapos, nalagay na natin yung socket sa regulator. Nandyan na po. And then, try natin i-start. Tapos, try na rin natin i-pull out yung isang terminal ng battery. So, start natin. So, ayan na, ka-chamberlain, na-pandar na natin. So, try natin i-pull out natin yung isang terminal kung gumagana yung pinalit natin na regulator. Ayan. Yun, umi-spark pa, oh. Umi-spark pa. Ayan, oh. Oh, yun. Diba? So, ganun lang guys. Ka-chamberlain, malaman natin kung sira na tong regulator na to. So, dito lang, check lang natin terminal ng battery, negative or positive. Pag once namatay po siya, pag tinanggal natin bawat isa dyan sa terminal na yan, automatic po, regulator ang sira natin. Yan. So, goods na po yan, ano? So, lagay na natin ang kailangan nilagay. Pagpasyensyahan nyo na kung matagal ako mag-upload ng mga bago kong videos kasi busy lang po, no? So, once again, maraming salamat po. Sana may natutunan kayo sa konting tutorial natin ngayon. Kung paano natin malaman kung sira ang regulator.